Muling umingay ang debate sa pananagutan ng mga menor de edad matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Maraming mga magulang ang nangangamba dahil tila kulang ang umiiral na batas upang mapanagot ang mga sangkot na menor de edad. Para sila kasing ngayon ang tawag nito. Kasi sila natatakot dahil alam nilang hindi sila makukulong agad-agad eh. Mapupunta sa DSWD pero hindi totally hindi nadidisiplina. Hindi na sila nadidisiplina. Hindi na sila nag-agapayan ng magulang. Bagay, yung mga magulang din naman kasi, hindi naman sa inilalahat ko. Mga magulang kasi, basta gawa na lang ng bata. Kahit naman sila, walang disiplina. Ngunit sa kabila ng ganitong sentimiento, iginit ng Department of Justice at ng Juvenile Justice and Welfare Council na nakabatay sa maling akala ang paniniwalang lusot na ang mga batang nasasangkot sa krimen. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, hindi porket menor de edad ang isang sospek ay wala na itong pananagutan sa ilalim ng batas. Nilinaw niyang may malinaw na mekanismo sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act upang matukoy ang tamang proseso mula sa intervention hanggang posibleng pananagutan depende sa edad at kalagayan ng bata. Under RA 9444 or the Juvenile Justice Welfare Act, there are mechanisms in place. Now, hindi po ibig sabihin na porket minor walang pananagutan. May mga mechanism po sa batas to see what their liability may be, what the proper procedure should be implemented to see if they should be penalized. Pinagtibay naman ni JJWC Executive Director Tricia Claire Oco ng exemption mula sa criminal liability ay hindi nangangahulugang walang consequences. Aniya, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay sasailalim sa intervention programs at state supervision, habang ang mga edad 15 hanggang 18 years old ay maaari pa ring managot kung mapapatunayang kumilos ng may discernment. Ang causes talaga yung drivers ng violence, hindi yung dahil alam ng bata yung batas. Kasi marami namang bata na alam nila ito, pero hindi naman nila naisip, ay mababa yung edad, papatay ako ng tao ngayon. Hindi ganon. Usually, ang nagtutulak sa kanila, kung dysfunctionality ng kung saan sila nakatira, yung peer pressure, paano sila pinalaki. So malaki talaga, sir, yung pamilya. Malaki yung ng pamilya at ng komunidad. So, yung support system. Yung support system niya. Sa kaso ng Tacloban shooting, ang 14 anyos ay hindi maaaring kasuhan ngunit ilalagay sa intervention program, habang ang 15 anyos ay maaaring harapin ang legal na proseso kung mapapatunayang may discernment. Maaari anyang isailalim ang mga batang sangkot sa involuntary commitment kung saan ilalagay sila sa ilalim ng kustodiya ng Estado tulad ng Bahay Pag-asa. Dito, dadaan sila sa structured rehabilitation, counseling at psychosocial interventions upang matugunan ang kanilang asal at kalagayan. Binigyang diin ng DOJ na hihintayin muna ang resulta ng nagpapatuloy na investigasyon bago tukuyin ang eksaktong pananagutan ng mga sangkot, kasabay ng pagtiyak na paiiralin ang lahat ng legal safeguards lalo na sa mga batang nasa conflict with the law. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.